Ipinatapon sa libingan ng mga espada sa Lin Quan. Habang buhay na pagbabantay sa mga espada. Libingan ng mga espada. Nakalibing doon ang 100,000 lumilipad na espada ng mga mandirigmang nasawi sa laban. Kayang ubusin ng kamandag ng espada ang mga daluyan ng lakas ng isang tao. Wala pang nabuhay ng higit sa 3 taon sa mga napupunta roon. Pero mayroon siyang pambihirang angking lakas. Bakit naman siya ipinatapon sa ganoong klaseng bitag ng kamatayan? Kinalaban kasi niya ang punong disipulong si Xiao Jingyuan. Dahil lang may kasunduan silang magpakasal ni Diwatang Yu Liushuang. Isang salita lang mula kay Ginoong Xiao na siya'y mayabang at hindi mapapasunod. At walang paggalang sa nakatataas, agad na naitakda ang kanyang kamatayan. Ako ang dalisay na hangin. Siya ang maningning na buwan. Kaming dalawa ay itinadhana. Hindi ka karapat-dapat sa kanya. Ikaw na mismo ang pumunta kay Yu Liushuang para bawiin ang kasunduan sa kasal. Papayagan kitang pumasok sa tuktok ng Qingyang. Magkakaroon ka ng walang katapusang kayamanan. Kung hindi mo tatanggapin ang alok ko, mawawalan ka ng lugar sa buong Shushan. Kararating ko lang sa mundong ito, pero dead end na agad ang sitwasyon ko. Xiao Jingyuan, gusto mo akong mamatay sa pamamagitan ng espada. Palagay ko'y nagkakamali ka ng akala. Tunay ngang mga kapatid, napakatindi ng kamandag ng espada. Ang isang disipulo sa unang antas na mananatili rito ng 1 oras, ay tiyak na mapupunit ang mga daluyan ng lakas. Ito, ang likas na katawang espada. Ha 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 ha. Ang likas na katawang espada, pinapabura ng langit at lupa, kayang pasunurin ng libo-libong espada. Hindi lang ako mabilis na matututo ng mga pamamaraan ng espada. Kaya ko ring sipsipin ang nakamamatay na aura ng libo-libong espada at gawin itong sarili kong kapangyarihan. Ang libingan ng mga espada na ito ay bitag ng kamatayan para sa iba. Pero para sa akin, isa itong paraiso para sa pagsasanay. Wow. Ang ningning ng isang espadang espiritual ay hindi dapat tinititigan ng direkta. Kung ayaw mong mamatay, maigi pang umayos ka. Disipulo, Lin Chen. May nakaaway ka? No. Sa taglay mong pambihirang angking lakas, sobra-sobra pa ang kakayahan mo para maging isang panlabas na disipulo. Bakit kayo pinadala rito sa libingan ng mga espada? Wala akong pakialam kung sino man ang nakaaway mo. Ngayong nandito ka na, manatili ka na lang dito ng payapa. Walang sino mang manggugulo sa iyo rito. Pero kung mabubuhay ka, nakasalalay yan sa sarili mong kakayahan. Ang santuaryo ng mga espada ay may 108,000 espada na nahahati sa 9 na antas. Ang 3 pinakamababang antas ay para sa mga karaniwang espada. Ang 3 gitnang antas ay para sa mga espadang may birtud. At ang 3 pinakamataas ay para sa mga espadang may kaluluwa. Baguhan ka pa lang, nasa unang antas ka pa lang ng pagsasanay. Kaya sa ngayon, ikaw ang bahala sa mga karaniwang espada sa 3 pinakamababang antas. Araw-araw, kailangan mong isagawa ang ritual na paglilinis. Gawin mo lang kung ano ang kaya mo. Gamitin mo ang paglilinis na ito para supulan ng masamang enerhiya sa mga espada. Kapag hindi sapat ang lakas mo, babalikan ka ng sumpa ng espada. Sa magaang kaso, masisira ang mga daluyan ng iyong enerhiya at iikli ang iyong buhay. Sa malalang kaso, tuluyan kang mawawala sa sarili. May silid sa may dulo ng gusali. Kung hindi mahalaga, huwag mo akong iistorbohin. Ang banal na aklat ng espada, ika-72 tomo. Talagang direkta siyang lumampas sa antas niya. Ang espadang ito, isang royal grade na espada. Ang bituing tumatapos sa mga hari at general. At nakuha niya pa ang natatanging atake ng dating may-ari nito. Ang pagtatagpa ng lumilipad na gansa. Isang royal grade na espada. Pitong bituin ng umaagos na buwan. Isang banal na pamamaraan ng mga santo. 100,000 magigiting na espada ay katumbas ng 100,000 pagkakataon. Xiao Jingyuan, itong malaking red along ibinigay mo sa akin. Balang araw, ibabalik ko sa iyo ng doble pa. Isa lang naman siyang alagad na tagapagsilbi. Bakit kailangan mong magalit ng ganito sa akin para lang sa kanya?
Tapos na ang paglilinis para sa araw na ito. Ling Chen, hindi mo ito inaasahan, ano? Ano ngayon kung isinumbong mo ako? Ginamit ng kuya ko ang koneksyon niya. Isa na akong ganap na panlabas na alagad ngayon. Samantalang ikaw, isa ka lang hamak na tagalinis ng espada na ipinatapon sa lugar na ito. Hindi ba't ang angas mo nung panimulang pagsusulit? Hindi ba't ang yabang mo sa akin noon? Ngayon, lumuhod ka sa harapan ko at humingi ng tawad. At nilaan mong malinis itong sapatos ko para sa akin. Baka sakaling kawan ko pa ang buhay aso mo. Banal na lugar ito ng angkan ng espada, bawal pumasok. Paglabas ng piniling espada, mga taga-sekta ng demonyo, kung wala kayong kailangan, umalis na kayo agad. Unang babala, malapit na kayong mamatay. Nagmamatapang ka pa sa akin. Isa ka lang hamak na alalay. Naglakas loob kang babalaan ako, isang disipulo ng panlabas na sekta. Pilayan niyo siya para sa akin. Baliin niyo ang mga kamay at paa niya. Wasakin niyo ang pinagmumulan ng kapangyarihan niya. Ako ang mananagot sa anumang mangyari. Pangalawang babala. Naghahanap ka ng kamatayan. Kuya, nagkamali po ako. Hindi ko na po uulitin. Pangatlong babala, sa pagpasok sa gusali ng walang pahintulot, walang bisa ang tatlong babala. Ayon sa mga patakaran ng sektang Shushan, ang unang disipulo ay may karapatang pumatay muna bago mag-ulat. Dapat ka nang magising. Wala akong hawak na espada. Kung hindi, isa ka ng bangkay ngayon. Alis. Wahahahahaha. May paninindigan din pala ang batang to. Mas matino siya kaysa sa mga duwag noon. Ang mga dating unang disipulo, matagal na sanang lumuhad at nagmakaawa sa takot. Pero siya, diretsyong kumilos ayon sa patakaran ng sekta. Hindi niya ipinahiya ang Jianjai. Pero mukhang sakit sa ulo ang batang to. Mukhang mahihirapan ng manahimik ang Jianjai mula ngayon. Hindi pa ito ang tamang pagkakataon. Manahimik ka riyan. Hindi ko na malaya ng pagdating ng isang tunay na disipulo. Patawad sa hindi pagsalubong. Bamabati po, Master Yu. Pagbati. Kilala mo ako. Sa buong Shushan, ang mayangking ganda na parang sinag ng buwan. At ang kapangyarihan ng kanyang espada ay may dalang lamig na parang hamog. Walang iba kundi ang diwata ng malamig na buwan, si Yu Liushuang. Hindi ko akalain na isa ka palang mambabola. Mas mabuti na yun kaysa sa isang manhid na parang kahoy, di ba? Naparito ako para sabihin sa'yo na pinupuntirya ka ni Xiao Jingyuan dahil sa kasunduan sa kasal. Nasa ilalim ako ng nakasarang pagsasanay noon. Wala akong kaalam-alam. Kaya ka ipinatapon dito sa Jiancheng. May utang akong paliwanag sa'yo tungkol dito. Mukhang hindi naman siya tumututol sa kasunduang ito. Ang ama kong matagal nang nawawala. Paano niya kaya naayos ang ganitong kasal noon? Masyadong mabagsik ang iyong espadang alaga. Patuloy nitong lalamunin ang mga ugat ng iyong lakas at ang iyong pundasyon. Sa kasalukuyan mong lakas, mamamatay ka lang kung mananatili ka rito. Isasama kita paalis dito. Bibigyan kita ng lugar sa pangunahing bundok at sapat na yaman. Titiyakin kung walang sino mang mangangahas na apihin ka. Maraming salamat sa iyong pag-aalala, ate. Pero sa tingin ko, ayos naman dito. Kahit paano'y tahimik, mahilig akong magsanay. Bagay na bagay sa akin ang lugar na to. Alam mo ba yung mga pinagsasabi mo? Isang taon na lang ang itatagal mo kung mananatili ka rito. Alam ko, pero gusto kong paghirapan ng pagpapalakas ko. Hindi naman pwedeng habang buhay akong magtago sa likod mo, ate. At umasa na lang sa proteksyon mo. Karangalan ng isang lalaki. Dahil nagpipilit ka pa ring manatili, hindi na kita pipilitin. Nasa loob nito ang mga perlas na hamog na ako mismo ang gumawa. 30 butil lahat. Kaya nitong pagalingin ang pinsala sa mga ugat lakas mo na dulot ng laso ng espada. At nakakapagpalakas din ito. Uminom ka ng isa bawat araw. Isang bagay na hindi mabibili ng pera. Dahil dito, ang laso ng espada na kaya kong tiisin araw-araw ay double pa. Ate, tatanawin kong malaking utang na loob ito. Tiyak na babayaran ko ito balang araw. Napuntahan ko na ang Qingyang Peak. Mayabang at mapagmataas si Xiao Jingyuan. Hindi na niya ibababa ang kanyang sarili para pag-initan ka pa. Pero marami siyang tauhan. Kaya tiyak na may mga magmamagaling dyan na hahanap ng gulo sa'yo. Kaya mag-iingat ka. Magsasanay muna ako ng mag-isa para maabot ang susunod na antas ng aking kapangyarihan.
Magpapadala ako ng tao rito buwan-buwan para sa mga perlas na hamog mo. Kung hindi mo nakakayanin ang lason ng espada, huwag mong pilitin ang iyong sarili. Sige, magpalakas ka. Perpekto na sana ang babaeng to. Sana lang sa susunod naming pagkikita, ako naman ang nasa ibabaw. Isang matandang puting puno, palutang-lutang. At dito'y may nakabitin. Si Lola Lee. Anong tunog yun? Nasa labas. Teka, mali. Itong batang babae. Hindi siya tao. Likas na pandama. Tumatablan lamang ito sa pinakadalisay na pinagmula ng sining ng espada. Isa siyang kaluluwa ng espada na nabuo mula sa uhaw sa dugo nito. At hindi lang basta-basta, ito ang kaluluwa ng isang pinakamalakas na espadang demonyo. Ah, isang bagong kuya pala ang dumating. Halika, pumasok ka. Samahan mo akong maglaro. Huwag na lang siguro. Mabuti na lang at may harang ang libingan ng mga espada. Ang nakamamatay na aura ng kaluluwang ito, ay hindi ko pa kayang tapatan sa ngayon. Sa gabi, hinding-hindi dapat pumasok sa pangunahing bulwagan. Masyadong matindi ang masamang aura ng ilang espada sa loob. 300 taon na pero hindi pa rin ito tuluyang naglalaho. Kapag araw, pinipigilan ito ng isang selyo. Pero sa gabi, nagkakaroon sila ng anyo bilang mga kaluluwa ng espada. Dati, may isang disipulo na nagpumilit pumasok sa gabi dahil sa kuryosidad. Kinabukasan, nang siya'y matagpuan, kalansay na lamang niya ang naabutan, nilapan ng masamang aura ng mga espada. Ganoon pala talaga kapanganib. Nakatagpo ng kaluluwa ng espadang demonyo ang batang to pero ligtas pa rin siya. At dala pa niya ang Jade Dupil Neo. Baka sakaling makaligtas nga siya sa lugar na to. Yung 3 espada sa itaas lalong hindi mapakali. Ang mga matatandang hakluban sa banal na lawa ay puro patamad-tamad lang. Habang ako lang itong kaawa-awang tagabantay. Ha? Ano to? Tingnan ko nga. Kung ano ba talaga ang pinagmulan ng basag na bakal na to, para mailibing dito sa libingan ng mga espada ng Shushan. Pangalan, espada ng kawalang katarungan. Ang espadang tumalo kay Gu Changqing. Gawa sa bakal na binaligtad ang pagkakapanday laban sa 6 na aral. Saan nga ba sa mundo walang kawalang katarungan? Si Gu Changqing. 300 taon na ang nakalipas, ang ika-7 henerasyong pinuno ng Zijianpik ng Shushan. Ang Diyos ng espada ng Shushan, si Gu Changqing. Walang hiya. Buong araw kang nangangarap ng gising na maging isang mahusay na espadachin. Kapag hindi pa tayo kumilos, mamamatay na sa gutom ang buong pamilya natin. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ang kodigo ng parusa ng langit. Ito pala ang natatanging sining ng pagpapalakas ng espada ng Diyos ng Espada, si Gu Changqing. Ang aking dugo, para sa aking espada. Ang aking lakas, pampalusog sa aking espada. Itago ang espada sa loob ng katawan. Maging kaysa ng espada. Nakalagpas agad ako sa 3 antas. Espadang dahon ng willow. Isang gintong espada na may katamtamang antas. Kayang pumatay ng kalaban mula sa layong 100 hakbang. Ika-4 na antas ng pagsasanay. Sa loob lamang ng ilang araw. Mula sa unang antas ng pagsasanay, lumagpas agad siya sa 3 antas.
Ang bilis ng kanyang pagsasanay. Sa lahat ng mga bagong disipulo ng Shushan, siya lang ang natatangi. Kahit na isa lamang itong ordinaryong espada, maraming taon itong inalagaan ng Diyos ng espada. Hindi ito dapat masayang lamang dito. Bilang isang disipulong tagapagbantay ng mga espada, may karapatan akong pumili. Para sa aking espada, ito na ang pipiliin ko. Haha, tama nga ang hinala ko. Kakaiba ka. Mas malakas ka kumpara sa mga naunang walang silbi. Hoy, bakit hindi mo ako pinapansin? Hindi ko man lang maipakita ang tunay kong anyo sa sikat ng araw. Hindi naman kita sasaktan, bakit ka tumatakbo? Hindi ka bagay sa basurang piraso ng bakal na yan. Ang malakas ay si Gu Changqing, hindi yan. At isa pa, hindi pa naman patay si Gu Changqing. Ang 108,000 espada rito sa Jianchao ay mga basura lang sa aking paningin. Ako lang ang karapat dapat sa angking galing mo. Hanapin mo ako sa pinakaloob-looban ng Jianchao. Ako ang itinakda para sa iyo. Sinusubukan mo kong linlangin sa panaginip mo. Kuya, siya nga. Siya yung muntik ng pumatay sa akin. Dapat mo akong ipaghiganti. Bata, ako si Zhao Changchong, isang disipulo ng panlabas na pangkat. Tinaguri ang Xiong na malupit. Sinaktan mo ang kapatid ko. Magtutuos tayo ngayon. Model. Walang pahintulot na pinasok ni Zhao Chanyo ang sagradong teritoryo ng Sword Dynasty. Ang parusahan siya ayon sa ating batas ay isa ng pagpapakita ng habag. Nandito rin ba kayo para gumawa ng gulo sa Sword Foundry? Hoy bata, huwag mo akong pagbintangan. Narito kami ngayon para sa pagpili ng espada. Maaari kayong pumili ng espada. Ipakita ang inyong mga token upang mapatunayan ang inyong karapatan. Ha 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 ha. Narito ako ngayon para kunin ang karapatang yan. Ayon sa mga tuntunin ng Shushan. Talunin mo lang ang punong disipulo at makakamit mo ang karapatang pumili ng espada. Isang hamon ng duwelo. Ang buhay at kamatayan ay pagpapasyahan ng tadhana. Bata, ipagdasal mo na lang ang sarili mo. Ang 6 na paraan ng teknik sa paghinga. Payat pero mabagsik. Halos magkapantay kami sa lakas. Hindi ko siya pwedeng sagupain ng harapan. Duwag, puro ka na lang ba iwas? Sagupaan. Nabigo sa hamon. Sino pa ang gustong lumaban? Salamat sa iyong pagpaparaya. Ginalit mo ang isang piling disipulo. Simula ngayon, dadami ang mga problema mo. Mag-ingat ka. Ito ay isang likas na binhi ng espada. Ang lakas ng kapangyarihan ng Sword Tree. Pero masyadong malaki ang konsumo nito sa lakas. Kailangan kong humanap ng paraan para kumita ng mga Spirit Stone. Ling Chen, bilis, Ling Chen. Narito kami para sa hamon ng pagpili ng espada. Haha, tingnan nyo, perang lumalapit sa atin. Sige, gusto ninyong sumabak sa hamon ng pagpili ng espada, di ba? Dito muna kayo, magbayad at pumila. Suko na ako. Ang bilis. Napakabilis. Ang itak. SS suko na ako. Sino pa ang gustong sumabak sa hamon ng pagpili ng espada? Sige, umakyat kayo. Ah, ang henyo ng pamilyang Yangwo. Di ba't dalubhasa siya sa itak? Bakit siya narito para pumili ng espada? Narinig kong nasa ikapitong antas na siya ng paglilinang. Malinaw na naghahanap to ng gulo. Ikaw pala si Lin Chen. Naglakas loob kang kalabanin ng tanging alagad ni Xiao Jiangyuan. Akala ko pa na may kung sino kang makapangyarihan. Isa ka lang din palang ordinaryong tao. Kung sino ako. Wala kang pakialam.
Kung pipili ka ng espada, magbayad ka. Kung hindi, lumayas ka. Sige, sige. Sana kapag sumisigaw ka na sa sakit sa ilalim ng aking espada, ganyan ka pa rin katapang habang nagmamakaawa. Bawat atake niya ay nakamamatay. Hindi siya narito para pumili ng espada. Narito siya para patayin ako. Kung gayon, hindi na rin ako magpipigil pa. Sa kakarampot mong yan na kakayahan, naglakas loob ka pang kalabanin ang tanging alagad. Talagang hindi mo alam kung saan ka lulugar. Ha? Paglilinang ng lakas. Umabot na pala sa ikapitong antas ang kapangyarihan ni Yang Wu. Napakabagsik ng talong ng kanyang espada. Mahahaba ang braso ni Yang Wu. Idagdag pa ang kanyang mahabang espada. Halos doble ang abot ng atake niya kumpara sa karaniwang espada. Hindi makalapit si Lin Chen. HMPH, si Xiao Wu ang pinakamahusay na henyo sa aming pamilyang Yang. Gamit ang teknik ng humahabang bisig at estilong Bai Yuan. Wala siyang katapat sa mga kapareho niya ng antas. Ang paggapi sa Lin Chen na yan, ay siguradong sigurado na. Pilayan mo siya at palayasin sa Shushan. Siguradong gagantimpalaan tayo ng husto ng pinunong kapatid. Kapag may sariling kahinaan. At ito'y nabunyag. Kung hindi aatras sa bingit ng kamatayan, tiyak na haantong ito sa pag-aaklas. Ang aral ay nalimutan na. Sa isang simpleng laban lang ng magkakapatid sa sekta, kumilos ka ng walang awa. Nakikialam sa sagradong duwelo ng mga espada, at inaapi ang aking mga disipulo. Tingin nyo ba'y palamuti lang ang mga patakaran ng tahanan ng espada, lumayas? Sa susunod na mag-iskandalo kayo rito, papatayin ko kayo ng walang pag-aalinlangan. Maraming salamat, Elder Joe, sa inyong pagtulong. Pumasok ka sa pugad ng mga espada, at magiging disipulo kita sa espada. Ang likas na diwa ng espada ay nagagawa palang ilabas na parang isang espadang nakatali sa aking buhay para pumatay ng kalaban. Huwag kang mag-alala, basta't magawa natin ito. Makikita ni Kuya Xiao ang katapatan ng ating pamilyang Yang. Gagamitin ko ang lahat ng aking lakas. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin kong mamamatay siya. Espadang pandigma ng hari, unang anyo. Pagwasak sa libu-libong hukbo. Espadang pandigma ng hari, ikalawang anyo. Dugong umaagos sa kalupitan. Ha 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 ha. Espadang pandigma ng hari, ikatlong anyo. Baluti ng espada ng hari. Isang teknikang antas iwaga, mababang uri. Ang espadang pandigma ng hari. Isa pala itong teknikang antas iwaga. Tatlong anyo lang ang bumubuo sa teknik na ito. Pero bawat isa ay walang kapantay sa bagsik at lakas. Malalakas at malalawak ang bawat galaw. Ang huling anyo, ang baluti ng hari, ay nakakabuo pala ng isang aura ng espada. Ito ay isang kakayahang pangalawa lamang sa diwa ng espada. Kahit ang mga pangunahing disipulo ay hirap na makabisado ito. Ang galing mo talaga, kuya. Ang espadang pandigma na iyan ay ang pinakamahirap sutulen sa tatlong mababang kaharian. Napakabagsik ng masamang aura nito, pero nagawa mo pa ring paamuin ito. Alam mo ba ang pinagmulan ng espadang iyan? Siyempre naman, alam ko ang kwento ng bawat espadang naririto sa pugad ng mga espada. Ang orihinal na may-ari ng espadang ito ay si Xiang Long. Dati siyang hari ng Kanlurang Chu. Minsan na niyang tinalo ang 3,000 dekalidad na kabalyero ng kaaway gamit lang ang kanyang espada. Sa huli, namatay siya sa gitna ng labanan. Kaya naman ipinadala ang espada niya rito sa pugad ng mga espada ng Shushan. Kuya, kaya mong magsanay gamit ang bagsik ng espada. Habang lumalakas ang bagsik nito, mas malaki ang pakinabang sa iyo.
Bakit hindi ka pumunta sa pinakailaliman ng pugad ng mga espada at hanapin ako? Ako ang pinakamabangis na espada sa buong pugad ng mga espada. Tiyak na paliliparin kita sa kalangitan. Haha, hindi ko po kakayanin ang inyong bagsik. Baka manganib pa ang buhay ko kapag pumunta ako roon. Pero kapag naging matatag na ang aking pundasyon, siguro ay maaari ko nang subukan. Kung talagang gusto mo akong tulungan, pumili ka ng mga espadang angkop sa kasalukuyan kong lakas. Tulungan mo akong lumakas ng mabilis. Kapag naging makapangyarihan na ako, baka mailabas na kita para muling masilayan ang liwanag. Sige na, tusong bata ka. Tutulungan kitang pumili. Kapag naging matatag na ang iyong pundasyon, kailangan mo akong balikan at ilabas dito. Humakbang ka ng 30 beses pasulong. Sa pader na bato sa iyong kaliwa, mayroong isang espada. Ang masamang enerhiya nito ay sapat na para malampasan mo ang iyong kasalukuyang antas. Wahahaha. Wahahahahaha. Ha. 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 Isang sandatang puno ng bagsik nilikha ng isang masamang disipulo mula sa pagkitil ng mga buhay. Hindi ito dapat kailanman umiral sa mundong ito. Sabi mo hahanapan mo ako ng magandang espada. Muntik mo na akong mapatay. Sinusubukan lang kita. Tinitingnan ko lang kung karapat dapat ka bang maglabas sa akin dito. Heto katbuho pa rin naman, di ba? Marami pa namang natirang batong diwa mula sa pagkapanalo ko sa hamon. Sakto, pupunta ako sa pamilihan ng ating sekta. Bibili ako ng mga Paeldores na Xuanwang. At titingin na rin ang esensya ng bakal na jade. Mayroon ba kayong Paeldores na Xuanwang? Kinuha na ng isang maestro. Magastos talaga ang ganitong pagsasanay. Kapag naubos na itong mga sangkap, kailangan ko na namang maghanap ng paraan para kumita. Nakita na ang isang nakatataas na kapatid, hindi man lang nagbigay galang. Tulad nga ng mga sabi-sabi, wala talagang respeto sa nakatataas. Hindi nga nagkamali ang pagkakakilala sa iyo ni Kuya Xiao noon. Sa wakas, nagpakita na rin ang aso ni Xiao Jingyuan. Isa akong disipulo mula sa tanggulan ng espada. Hindi ako saklaw ng sistema ng panlabas na sekta. Ayon sa mga alituntunin, hindi ko kailangang magbigay galang sa iyo. Oo, sa inyong paningin ngayon, isa lang akong hamak na alitaptap at alikabok. Pero ikaw, isa ka lang ding aso sa paanan ni Xiao Jingyuan. At anong akala mong mas magaling ka sa akin? Isang disipulo ka lang, ang lakas ng loob mong maging bastos. Akala mo dahil pinoprotektahan ka ng gagawang yan. Wala na akong magagawa sa'yo. Hindi ito ang Sword Pavilion. Lahat silang tatlo ay may lakas na higit sa ikapitong antas. Walang awa silang umatake. Mga tulisan silang sanay pumatay para magnakaw ng kayamanan. Gusto akong ipapatay ni Yang Yunfei sa pamamagitan nila. Isang baguhan na nasa ika-6 na antas. Siguradong patay sa loob lang ng 3 galaw. Hindi ko na ito pwedeng patagilan pa. Kailangang tapusin to agad. Walang makakapigil. Kahit pa isa siyang makapangyarihang mandirigma ang kalaban, handa na akong isugal ang buhay ko. HMP. HMP? Hahaha. Pangahas. Ang lakas ng loob mong gumamit ng dahas sa pamilihan ng Eastgate. Ang pagpatay ay labag sa mga alituntunin. Nandito ang mga tagapagpatupad ng batas. Hindi ka pa ba susuko? Mga tulisan ang 3 yan. Gusto nila akong patayin. Pinagtatanggol ko lang ang sarili ko. Kasinungalingan, ang 3 yan ay mga mangangalakal na kinuha ng aming tindahan. Malinaw na wala kang pambayad kaya ka pumatay para magnakaw. Nasa iyong lagayan pa ang mga bagay na kakanakaw mo lang. Malinaw at matibay ang ebidensya. Napakagaling. Isang perpektong patibong. Kung hindi niyo ako mapatay, ipapalabas niyong isa akong mamamatay tao at magnanakaw. Pag-aksiyahan ng ganitong plano ang isang hamak na tulad ko. Tama ka man o mali, sa himpilan ka na magpaliwanag.
Ibagsak mo ang armas mo ngayon din. Kung hindi, huwag mo akong masisisi kung maging malupit ako. Kapag nakapasok sa teritoryo nila. Kung hindi ako mamatay, siguradong lumpo ang kalalabasan ko. Akala mo makakatakas ka, hindi ganoon kadali. Ang kapangyarihan ng isang mataas na antas na mandirigma ay ganito pala kalakas. Hindi ito kayang harangin ng ordinaryong paraan. Iisa lang ang paraan para magawa to. Baluti ng manlulupig. Imposible. Paanong nangyari to? Kahit mga inner disciple, hindi ito maiintindihan. Kung hindi masasalag, espada lang ang magagamit mo. Napakasama ng palad. Ano man ang kapalit. Siya nga. Si Qin Yao, ang Jade Wind. Narito ang diwata ng Kudyapi para protektahan si Lin Chen. Qin Yao, anong ibig sabihin nito? Hinuhuli ko ang isang salarin na lumabag sa mga alituntunin ng ating sekta. Makikialam ka rin ba? Yang Yunfei, isa ka pa namang inner disciple. Gumagamit ka ng ganitong klaseng maruming pamamaraan. Para lang sa isang baguhang disipulo. Kapag kumalat to, hindi ka ba natatakot na pagtawanan? O baka naman para lang magpalakas kay Xiao Jingyuan. Kaya kahit dangal mo, kinalimutan mo na. Pwedeng magkamali sa kinakain, pero hindi sa sinasabi. Itong si Lin Chen, pumatay at nagnakaw ng kayamanan sa Fangxi. Bilang isang inner disciple, hindi ako pwedeng magsawalang kibo. Qin Yao, alam kong sumusunod ka lang sa utos ni Yu Liuchuan. Ang pangalan ba ni Senior Yu ay may karapatan kang banggitin ng basta-basta. Pagpapakita yan ng kawalang galang sa isang tunay na disipulo. Pumunta ka sa bulwagan ng parusa at tanggapin ang kaparusahan mo. Iyong tatlong namatay, ay ang mga kilabot na tulisan, ang tatlong itim na bubuyog. Paano sila nakapasok sa Fangxi ng Shushan? Paano niya nalaman? Ganoon pala. Nagkamali ako ng husga, dahil mga tulisan naman pala sila. Tama lang napatayin. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Kalimutan na natin to. Teka lang. 等一下， Yang Yunfei. Para lang magpalakas kay Xiao Jingyuan. Paulit-ulit mo akong pinuntirya. Tinangka mo pa akong patayin. Ang utang na ito, ako, si Lin Chen, ay hinding-hindi ko malilimutan. Pagkalipas ng 3 buwan sa Tianqing Dambana, hinahamon kita sa isang laban hanggang kamatayan. Ang Tianqing Dambana, ang tuktok ng bulwagan ng parusa ng Shushan. Ang huling larangan para sa mga duwelo ng buhay at kamatayan sa pagitan ng mga disipulo. Huwag kang padalos-dalos. Gaano ka palang katagal bilang disipulo? Maraming salamat, Senior. Ang kabutihan ng pinuno ngayong araw ay habang buhay kong tatanawing utang na loob. Hindi ako nagpapadala sa bugso ng damdamin. Dahil lang sa tingin mo'y kaya mong magtatag ng pundasyon sa loob ng 3 buwan. Hahaha, yan na yata ang pinaka-nakakatawang bagay na narinig ko. Bata, alam mo ba kung ano ang kahulugan ng pagtatatag ng pundasyon? Ang pagpanday sa iyong tunay na kapangyarihan. Madadagdagan ang buhay mo ng 300 taon, ilang tao na ang ginugol ang buong buhay nila. Pero hindi man lang makalagpas sa antas na ito. Ang saklap naman. Sabihin mo lang, tatanggapin mo o hindi. Hahaha, magaling. Tinatanggap ko. Sa loob ng 3 buwan, sa Tianqing platform. Titingnan ko kung ano ang ipanglalaban mo sa akin. Pagtatatag ng pundasyon sa loob ng 3 buwan. Lahat ng kumalaban sa akin. Isa-isa ko silang pagbabayaran. Ha. Masyado kang naging padalos-dalos. Kahit na magtagumpay ka pa sa pagtatatag ng pundasyon pagkatapos ng 3 buwan. Imposibleng maging kapantay mo siya. Huwag kayong mag-alala, Senior. Hindi ko itataya ang sarili kong buhay. Napakaraming disipulo ang gustong magpalakas sa kanya. Ilan sa kanila ang kaya kong harapin. Mas mabuting gawing halimbawa itong si Yang Yunfei. Isang matinding dagok lang. Para maiwasan ang daan-daang gulo sa hinaharap. Kung ganyan ka kay Terminado, wala na akong ay dadagdag pa. Maraming salamat, Senior. Pakisabi na rin ang pasasalamat ko kay Senior Liu Shuang. Sinusubukan ng senior na maabot ang antas ng purong kaluluwa, kaya siguradong hindi muna siya lalabas.
Tunay ngang mabisa itong body tempering elixir. Ngayon, kaya ko nang dalisayan ng 10 lumilipad na espada sa isang araw. Double agad ang bilis ng aking pagsasanay. Pagtatatag ng pundasyon sa loob ng 3 buwan. Ang laki naman ng tiwala mo sa iyong sarili. Wala na po akong ibang mapagpipilian. Hindi rin ako pwedeng magtago sa espada habang buhay. Sa ilalim ng inyong pagkalinga, ang isang espadador ay dapat magtaglay ng pusong matapang at walang tigil sa pagsulong. Ang prinsipyong mas mabuti pang mabalik kaysa umatras. Pero sa loob ng 3 buwan, paano kung hindi mo ito magawa? Pagkalipas ng 3 buwan, magtagumpay man o hindi, tutuperin ko ang ating kasunduan. Anyo ng kalangitan. Kung nais mong manalo sa duelo pagkatapos ng 3 buwan, dapat mong lubos na maunawaan ang mga pundasyon ng pag-e-espada. Sa loob niyan ay may isang monolitong bato. Nakaukit doon ang mga bakas ng espada na iniwan ko noon. Kung maiintindihan mo ang diwa nito, marahil ay uunlad ka sa sining ng espada. Kung gaano kalaki ang iyong magiging pakinabang, ay nakasalalay na sa sarili mong tadhana. Hindi lang ako tinuturuan ni Maestro Joe. Isa rin itong pagsubok para sa akin. Ang lakas ng loob ng matandang yun na bumaba para lang turuan ka. Mukhang talagang seryoso siya sa'yo, ha? Kaalis lang ni Maestro Joe, naglakas loob ka ng magpakita. Hindi ka ba natatakot na mahuli niya? Sana yun ang 7 kulay. Ito ba ang tinatawag na maestro ng espada? Si Lukiyu, isang disipulo mula sa One Man. Naparito upang pumili ng espada. Lukiyu, ika-10 sa panlabas na pagsubok. Pumasok ka na. Maraming salamat po, kuya. Napakatayog ng antas ni Kuya Tooba. Paano ko naman kayo masasaktan? Hinto. Para makapili ng espada, kailangang ipakita muna ang iyong plaka at magpatala. Kung hindi, hindi ka makakapasok. Hindi mo ba ako kilala? Hoy bata, wala ka bang mata? Siya ang kampyon sa katatapos lang na pagsubok ng mga baguhan. Kuya Tooba yan. Akala ko naman kung sino. Kaya ikaw pala yung Ling Chen. Kaya pala ganyan titigas ang ulo mo. Ha ha ha. Ling Chen, ang kapal ng mukha mong saktan ng tauhan ko sa harap ko mismo. Sagradong lugar ito ng mga espada. Bawal gumawa ng iskandalo. Nais mo rin bang gumawa ng gulo? Sige, sige, sige. Ling Chen. Tatandaan kita. Ang plaka. Magpatala ka. Model. Ang bayad ay 3 spirit stones para dito. Kung hindi, lumayas ka. Ang tawag sa espadang ito ay Fenshan. Dati, isa itong mahiwagang espada. Pero nasira ang pinakaubod ng kapangyarihan nito sa isang labanan. Kaya bumagsak ito sa antas ng isang karaniwang espada. Magaling pumili itong si Tooba yan. Sinadya niya pa talagang puntahan yan. Sayang lang, dahil hindi siya karapat-dapat na mapasuko ang espadang ito. Nasa ika-7 antas na ako ng aking pagsasanay. Sapat na para dalisayan ng isang mataas na uri ng karaniwang espada mula sa ika-3 antas. Napakalakas ng nakamamatay na aura ng espadang Fenshan na ito. Kapag naging matagumpay ang pagdalisay nito, tiyak na tataas pa ang antas ng aking kapangyarihan. At kapag nangyari yun, maaari ko nang subukang unawain ang bantayog na bato na may ukit ng espada. Mas magiging malaki ang tsansa kung magtagumpay. Ha? Isang pamamaraan ng Sword G na nasa gitnang antas ng Mystic. Ang espadang Fenshan na ito ay dating ang isang mahiwagang espada. Ang masamang enerhiya nito ay higit na mas mabagsik kaysa sa isang karaniwang espada. Kung magpapatuloy ito, lalamunin ako ng masamang enerhiya nito. Itong Burning Heaven Sword G ay tugma pala at nakakatulong sa aking Looking Up Sword technique. Hinuhubog ng mga apoy at anino ng espada ang aking katawan. Dinadalisay nito ang aking Sword G. Para bang sadyang ginawa ito para sa akin. Nasa ika-8 antas na ako. Oras na. Para tingnan ang bantayog na bato na may ukit ng espada na sinasabi ni Matandang Joe.
20 taon na ang lumipas pero hindi pa rin nawawala ang banal na enerhiya. Ang antas ng kapangyarihan ni Matandang Joe at ng Diyos ng Espada. Gaano na kaya kataas ang kanilang naabot? Ang dalawang ito ay nasa nascent soul, na antas lamang. Pero ang galing nila sa paggamit ng espada, ay kasama sa tatlong pinakamahuhusay sa buong Shushan. Ang isang tunay na sword cultivator, ay sadyang walang kapantay sa mga kaantas niya. Ang lakas nila sa pakikipaglaban ay malayong mas mataas kaysa sa iba na kapareho nila ng antas. Kang Hai Heng Liu. Go to Leiting. Tianxing Kung Zhuzhou. Ito ang tunay na espadahin. Yung ginaya ko lang noon gamit ang aking Overlord Breaks the Army Sword. Mababaw na kaalaman lamang iyan. Kung gayon, ang estilo ng espadang para sa akin. Ano nga ba talaga? Tatlong uri ng pamamaraan. Nagawa niyang gayahin lahat ng batang ito. Hindi pa nga marunong lumakad ang batang ito, gusto nang tumakbo. Ngunit ang ganitong pangunawa at talento ay tunay na likas sa kanya. Espadahin, yang mga palihim mong kilos sa Jianzhou. Maaaring ang batang ito ang maging tagapagmana ko. Subukan mo lang magtangka ng masama. Ipapadala rin kita sa pugo ng mga espada. Hindi ko naman siya sasaktan. Ang espada mismo ay walang kabutihan o kasamaan. Paano ako pipili? Siya ang dinadala nito, hindi ako. Kailangan mo ba talagang maging ganyang kitigas ang ulo? Kuya, hindi para sa iyo ang estilo ng espada ng matandang iyon. Mas mabuting hanapin mo ako sa kailaliman ng libingan ng mga espada. Ang estilo ng espada ng tunay kong katauhan, si Lu Feng. Pumapatay ng langit, lupa, demonyo, at immortal. Siguradong babagay iyan sa iyo. Ang ganitong malademonyong estilo ng espada. Hindi ko pa ito kayang kontrolin sa ngayon. Kailangan ko itong sanayin sa tutuhanang labanan. Hindi ba't mayroon kayong tore ng mga halimaw sa Shushan? Makakakuha pa ako ng mga materyales mula sa mga halimaw para sa aking pagsasanay. Tunay ngang maraming demonyo at halimaw ang nakakulong sa tore ng mga halimaw. Huwag mo lang kalimutan ng iyong araw-araw na pagsasanay sa espada. Maraming salamat sa inyong paalala, Elder Joe. Nauunawaan ko po. Sarado na para sa araw na ito. Hindi na bukas sa publiko ang libingan ng mga espada. Kung gusto mo, bumalik ka na lang bukas. Kuya, lumingon ka at tingnan mo kung sino ako. Xiaolong, ikaw ba yan? Ikaw talaga, Kuya Chen. Kay ikli pa lang ng panahon mula nang umalis ka. Pati sarili mong pinsan ay hindi mo na makilala. Paanong naparito ka rin sa Shushan? Kamusta na sa bahay? Ayos lang ba si Tia? Matagal na akong walang natatanggap na sulat mula sa kanila. Nag-aalala na nga ako. Sa kabutihang palad, hindi ko sila binaygo. Ito, sulat kamay mismo ni Tia. Si Xiaolong ay espesyal na kinuha ng Danhol ng Shushan bilang isang apprentice. Hindi ko akalain na may talento pala sa alchemy ang ating Xiaolong. Mas mabuti, ayoko namang maging dakila. Sa hinaharap, matutulungan na kita. Ito, para sa'yo. May paraan si Kuya para kumita ng panggastos. Itabi mo na ang perang ito. Sa hinaharap, sa'yo naaasa si Kuya para sa mga paeldores. Kuya, huwag kang mag-alala. Pag-aaralan kong mabuti ang paggawa ng mga paeldores. Sa hinaharap, ako na ang bahala sa lahat ng paeldores mo. Ang Suoyaw Tower ay tamang-tama para pagpraktisan. Ling Chen. Talagang kinuha niya ang Pension Sword. Ako ang unang nakapili niyan. Ako ay disipulo ng Swordmaster. May karapatan akong pumili at magpalit ng espada anumang oras. Wala kang kakayahang paamuin ng Pension Sword. Tapos ayaw mo pang ipagamit sa iba. Ako ang unang nakakita sa espadang yan. At determinado akong makuha yan. Hindi ka karapat-dapat na gumamit niyan. Hindi ako karapat-dapat, ikaw, karapat-dapat ka. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nabigong pumili ng espada at nasugatan pa nito? At tumakbo palayo na puno ng hiya. Ha. Ang Pension Sword ay para lamang sa malalakas. Kapag nanalo ako, ibigay mo sa akin ang Pension Sword. Kapag ikaw ang nanalo, bibigyan kita ng 30 mababang uring hiyas. Anong masasabi mo? Kapag ikaw ang nanalo, ibibigay ko sa iyo ang Pension Sword. Kapag ako ang nanalo, bigyan mo ako ng 100 mababang uring hiyas. Kung kaya mong ilabas yan, ituloy natin ang pastahan. Kung hindi, huwag mong sayangin ang oras ko sa pagsasanay sa Golden Pagoda.
Ano to, wala ka palang pera, pero kung umasta ka parang ang yaman mo. Umalis ka na. Sige, pumapayag ako sa pastahan, 100, sigurado na akong mananalo. Mag-usap tayo kapag nanalo ka na. Medyo minamalas yata ako. Masalimuot ang lupain sa ganitong klaseng lihim na lugar. Nagtatago ang mga halimaw, kaya napakahirap manggaso rito. Pero, ayos na rin. Takot sa apoy ang mga halimaw dito. Tamang-tama para sa aking Pentian sword. Ha ha ha. Ha ha ha. Sa Zangsu Mystical Realm, talagang sinumpa sa kamalasan ng batang yan. Sigurado na to. Pitong daong damong espiritu. Sakto, magagamit ko to para sa pagsasanay ko ng munting sining ng espada. Matinding pagtama. Akin ang 700 damong espiritu na yan. Lumayas ka, walang may-ari nito. Nauna ako rito. Dahil sinabi mong sayo na agad. Bakit ka mo? Dahil sa espadang hawak ko. Kung ayaw mong masaktan, lumayas ka na. Kung hindi, sa susunod ay hindi ka na ganyan kaswerte. Ayon sa patakaran ng lihim na lupain ng tore ng Suwoyaw, bawal saktan ng kapwa kasapi ng sekta. Lalabagin mo ang mga patakaran. Batas ng kalikasan yan, ang malakas ang nananaig. Kapag lumabas ka para magsanay at kumuha ng yaman, sa tingin mo ba susunod sa patakaran ng mga kalaban mo? Ika-8 antas ng pagsasanay ng Ki, sining ng Mushi. Kaya pala napakagaan ng kilos niya sa gubat ng Zangdo. Buisit. Kung hindi ko ito makukuha, siguradong hindi mo rin makukuha. Maglalakas loob kang agawan ako. Tingnan natin kung paano ka mamamatay ngayon. Kahit na mapatay ka pa ng mga halimaw, wala akong kinalaman dyan. Masyado pa pala akong naging mabait. Akala ko, lahat sa loob ng sekta ay sumusunod sa mga patakaran. Pero hindi ko inasahan na pagdating sa pansariling interes. Wala talagang prinsipyo ang mga taong to. Hali kayo, ngayon, magpapakasawa ako sa pagpatay. Ha? Paanong nangyari to? Hindi ka panipaniwala. Naunawaan na niya ang diwa ng espada. Isang maling galaw, at patay ka. Ikaw na ang susunod. At saan ka pupunta? Kapatid, hindi, Kuya Lin, hindi lang tayo nagkaintindihan kanina. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Naghahanap ka ng kamatayan. Swerte niya't ang bilis niyang nakatakas. Pero kahit hindi siya namatay, wasak na rin ang buo niyang lakas. Tumaas. Tumaas ang mga puntos ni Ling Chen. Paanong naging ganoon kabilis? Ano? Hindi maaari. Talagang hindi maaari. Siguradong may mali sa ritual. Tulungan niyo ako.
Kuya, suko na ako. Chujia Shushang Wanmen. Napilayan ko ng isang braso si Hanfeng. Naintindihan mo na ang diwa ng espada pero hinayaan mo pa rin siyang makatakas. Ibig sabihin niyan, hindi ka naging sapat na marahas. Hindi mo sinamantala ang pagkakataon kaya nagamit niya ang agimat niya para makaligtas. Hindi ko naman inasahan na ang ikinagalit ni Elder Joe. Ay dahil pala hindi ko napatay si Hanfeng. Inaamin ko po ang aking pagkakamali. Ang isang disipulo ng espada hanggat maaari ay hindi dapat bumunot ng sandata. Pero sa oras na gawin niya ito, dapat wala ng pag-aatubili. Sa susunod na makaharap ka ng ganitong sitwasyon, huwag kang maging maawain. Kung dapat patayin, patayin mo. Ang matuto ka mula sa batong bantayog ng mga marka ng espada. At ang mabilis mong pagkaunawa sa diwa ng espada, ay sapat ng patunay ng iyong pambihirang talento. Mga aral sa paglilinang. Maraming salamat po, Elder Joe. Titiyakin kong hindi ko po sasayangin ang inyong tiwala. Kani-kanina lang, ipinatawag ako ni Punong Guro Jiling sa Templo ng mga Immortal. Ipinapaubaya ko na sa iyo ang lahat dito. Naiintindihan po. Tiyak na hindi ko po kayo bibigwin. Ano ba talaga ang nangyari? Pero kung ano man yan, may mga mas nakatataas na haharap dyan. Ang pinakamahalaga sa ngayon ay mag-ensayo ako ng husto. 100 gramo ng mababang uring bato ng diwa at 1 puso ng halimaw. Kapanapanabik. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay itong halamang 7-leaf spirit grass. Ang binhi ng espada ay lalong tumitibay. Ang enerhiya ng aking espada ay dumobble pa sa taglay nitong kadalisayan. Teka, ang lakas diwa na nasa loob ng puso ng halimaw. Kaya ko palang direktang makuha. Ito ang pamamaraan ng masasamang sekta. Ang talento ko ay hindi lang pala isang likas na katawang espada. Bahala na. Sa huli, para pa rin naman ito sa ikabubuti ko. Mapapabilis nito ang aking pag-insayo. Kuya. Mga pasa mula sa 8 pagtama ng palad. Anong nangyari rito? Sino ang gumawa niyan sa'yo? Wala to, kuya. Nadapa lang ako nang hindi sinasadya. Xiaolong, kuya mo ako. Poprotektahan kita kahit nasaan ka man. Sino ba talaga ang nangapi sa'yo? Sabihin mo sa akin, huwag kang matakot. Kuya, ang ganda naman ito. Para sa akin ba ito? Ang halamang gamot na may 7 dahon ay namulaklak pa. Perpekto itong gawing mistikong tableta. Kaya nitong direktang itaas ang lakas mo ng 1 buong antas. Ang galing, kung gayon, ipinagkakatiwala ko na sa'yo ang tabletang ito. Hindi ko pa ito nasubukang gawin kailanman. May posibilidad na mabaygo ako. Baka dapat hanapin na lang natin si Ate Bailo. Huwag na, ikaw na ang gumawa. May tiwala sa'yo si kuya. Sige kuya, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Anong ginagawa mo, Lin Luo? Sinong nagsabi sa iyong pumasok ka sa silid pandayan ng gamot? Katuturo lang sa iyo ng leksyon, hindi ka pa rin ba natatanda? Hamak na Linlun. Lin Zhang. Huwag kang matakot, nandito si kuya. Walang sino mang makakapanakit sa'yo. Mag-focus ka sa paggawa ng tableta. Huwag mo nang intindihin ang iba. Sino kayo? Kaya pala, kayo ang nangapi sa kapatid ko. Saang sulok ka naman ng galing? Hamak na nila lang. Sa tingin mo ba, ang bulwagan ng tableta ay lugar na basta-basta mo lang mapapasok? Umalis ka na, siya si Ling Chen. Kaya ikaw pala yung Ling Chen. Ano, ipagtatanggol mo siya. Para malaman mo, tauhan ako ni Senior Zhao Wuji. Sa tingin mo kaya mo siyang banggin. Zhao Wuji. Wala akong pakialam kung sino ka mang Wuji ka pa. Ling Chen, ang lakas ng loob mong saktan ako. Patay ka na, tumahimik ka. Wala akong pakialam kung kaninong tauhan ka pa. Ang pananakit ninyo sa kanya, kahit sa isang daliri lang, ay ibabalik ko sa inyo ng 1,000 beses. Tigil, Ate Bailu, sa wakas dumating ka na rin. Ang baliw na ito ay nanggugulo sa bulwagan ng tableta. Pakiusap, ipagtanggol ninyo po kami. Isa siyang espadachin. At napakabata pa. Maaari mo bang ipaliwanag ang buong pangyayari, kapatid?
Inapi niya ang kapatid kong babae, at inistorbo pa niya ang paggawa ng gamot ng kapatid ko. 70 disipulo ang basta nalang pumasok sa silid gamutan. Lahat ng iyan ay mahigpit na ipinagbabawal ng bulwagan ng gamot. Kayong lahat, bumaba na at tanggapin ang inyong parusa. Sa susunod na maulit ito, tuluyan na kayong palalayasin sa bulwagan. Hiyaw ng dragon at etendel ng tigre. Isang pambihirang kapangyarihan. Anong klaseng gamot ang nililikha ni Ling Luo? Kuya, nagtagumpay ang paggawa ko ng tableta, at napakaganda ng kalidad. Ang espiritual na enerhiya ay nakapaloob dito, pino at dalisay. Ang talento mo ay sadyang laan para sa paglikha ng gamot. Nais kitang irekomenda para maging disipulo ng hari ng gamot, para personal kang turuan ng ating maestro. Papayag ka ba? Ako. Talaga po, kaya ko po ba, ang hari ng gamot? Isa itong napakalaking pagkakataon. Suportado ka ni Kuya. Pumapayag po ako. Maraming salamat, Ate Bailu. Huwag kang mag-alala. Kapag naging disipulo na ng maestro si Ling Luo, magiging kapatid ko na rin siya. Kung hindi, baka tumakbo ka na naman dito sa bulwagan para magwala. Hindi ko mapipigilan ng mga disipulong iyon na maghanap ng gulo. Ako si Juan Hilo, naparito para mag-alay ng pagbati. May kakaiba riyan kay Juan Hilo. Mayroon siyang aura ng sektang demonyo. Tigilan mo na yan. Gusto mo na naman akong lokohin para pumunta roon. Sa kailaliman para kunin ang tunay mong anyo, ang espadang demonyo. Sinasabi ko sa'yo, bago mo patatagin ang iyong pundasyon, huwag mo man lang isipin yan. Totoo ang sinasabi ko. Mayroon talaga siyang aura ng sektang demonyo. Ayoko nang mahulog muli sa kamay ng sektang demonyo. Nasa ikasyam na baitang na. Ang susunod ay patatagin na lang ang aking pundasyon. At maaari ko nang simulan ng paghahanda sa pagpapatatag nito. Ang pagpapatatag ng pundasyon ay ang pagbuo ng saligan para sa landas ng immortalidad. Kapag nagtagumpay, ang iyong kapangyarihan ay magkakaroon ng pambihirang pagbabago. Ang pagpapatatag ng pundasyon ay may iba't ibang antas din. Ang pinakamababang antas ay ang pundasyon ng landas ng tao. Ito rin ang pinipili ng karamihan sa mga henyo mula sa mga tanyag na pamilya. Si Yang Yunpei ay nasa ganitong antas. At ang pinakamataas na antas ay ang makajos na pundasyon. Sina Xiao Jingyuan at Yu Liushuang ay parehong nasa antas ng makajos na pundasyon. Ang aking layunin ay ang makajos na pundasyon lamang. Gamit lamang ang aking likas na katawang pang-espada at ang misteryosong lakas na nakatago sa aking katawan. Madaling sabihin ang makajos na pundasyon. Pero ang unang kailangang malampasan ay ang elixir ng pundasyon. Para makuha ang elixir ng pundasyon, ang pinakamainam na paraan ay ang sumali sa taunang malaking paligsahan ng panlabas na sekta, 10 araw. Sapat na panahon para patibayin ang aking pundasyon mula ikapito hanggang ikasyam na baitang. At para lubusang makabisado ang istilong espada ng mananakop. Sa isang kumpas lang ng isipan, kayang sakupin ng aking kapangyarihan ng buong syudad. Liu Shuang. Sana ay huwag kang mapahamak. Hintayin mong magtagumpay ako sa pagpapatibay ng aking pundasyon. Tiyak na tatayo ako sa tabi mo. Sasamahan kita. Sabay nating haharapin ang lahat ng pagsubok. Opisyal nang nagsisimula ang taonang malaking paligsahan ng Shushan. Isang taon akong nagsikap maghanda. Sa paligsahang ito, kailangan kong makapasok sa unang 10,000. Napakababa naman ang pangarap mo. Ang target ko ay makapasok sa unang 1,000 para makuha ang karapatang pumili ng teknik mula sa dakilang aklatan. Narinig niyo na ba? Ang unang 10 sa paligsahang ito ay gagantimpalaan ng isang elixir ng pundasyon. At ang magiging kampyon, makakapasok pa sa tore ng sandamakmak na yaman. Kuya, sasali ka rin sa paligsahan, di ba? Galingan mo, sa lakas mo, siguradong makakakuha ka ng magandang pwesto. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ate Belo, hindi ka ba aakyat para subukan ang iyong galing? Kayang-kaya mong makapasok sa unang 10. Wala akong interes sa mga labanan at patayan. Tsaka, hindi ko naman kailangan ang mga gantimpalang iyan.
HMM. Ling Chen, di ba't napakayabang mo? May lakas ka bang loob na labanan ako? Hihintayin kitang personal na talunin sa entablado para makaganti sa ginawa mo sa akin noon. Ling Chen, hindi ba't gusto mong magsanay sa loob ng 3 buwan? Tignan natin. Kung makakalabas ka ng buhay sa lugar na to, kahit hindi kita mapatay, sisiguraduhin kong malubha ang matatamo mo. Gusto mo kong labanan? Sige lang, pero wala ka pang karapatan. Makapasok ka muna sa finals ng paligsahan, saka tayo mag-usap. Dahil kung hindi, hindi ka man lang karapat dapat na sulyapan ko. Ling Chen, mag-ingat ka. Si Yang Yunfei, para tulungang lumakas si Yang Wu, ay sadya pang humingi mula kay Xiao Jinyuan ng isang payaldores ng dalisay na Yang. Ang lakas ni Yang Wu ngayon ay hindi na katulad ng dati. Huwag mo siyang maliitin. Minalas, sa unang laban pa lang, itong salot na to agad ang nakaharap ko. Kahit 10 pa ko, hindi ko siya matatalo. Susuko na ko, panalo agad si Ling Chen sa unang laban. Ang bilis naman niyang umabante. Nakatipid din ako ng lakas. Kuya, wag na tayong maglaban, wag na. Susuko na ako agad. Isang karangalan na pong makalaban kayo. Aalis na po ako. Halos hindi pa nga siya lumalaban mula kanina. Umaasa lang siya sa pagsuko ng mga kalaban. Sobrang swerte naman niya. Anong swerte? May tunay siyang galing. Maging si Han Feng ay ginawa niyang baldado. Kung hindi susuko ang mga yan, maghihintay silang mapilayan sa isang pana niya. Para sa akin, tamba lang yan. Ang mga susunod na laban para sa 10 pinakamalakas ay puro mabibigat na kalaban. Tignan natin kung paano pa siya aasa sa swerte niya. Ate, masyado mo naman siyang pinapahalagahan. Umabante lang siya dahil sa pagsuko ng iba. Sa tingin ko, hindi man lang siya makakapasok sa 10 pinakamagagaling. Nakikita nyo lang na hindi siya lumaban. Pero hindi nyo nakikita na ang kakayahang mapasuko ang napakaraming kalaban ng walang laban. Ay isang uri na rin ng lakas. Hintayin nyo lang at makikita ninyo. Magugulat kayong lahat sa mga susunod na mangyayari. Ha. Hanggang dito na lang ang swerte mo. Naglakas loob kang sakta ng babae ko. Ngayon, ipaparanas ko sa iyo kung ano ang mas masahol pa sa kamatayan. Maghanda kang mamatay sa ilalim ng aking kapangyarihan. Bale wala lang ang ganitong lakas. Wow, pasok na sa 10 pinakamalakas si Lin Chengsheng. Imposible. Hinding-hindi ito maaari. Paanong matatalo si Zhao Wuji? Sa loob lamang ng 1 buwan, ganito na kalaki ang itinaas ng kanyang kakayahan. Isang ang salot ang batang ito. Ngayon, sa tingin nyo pa rin ba, sinwerte lang siya? Suko na ako. Ha. Tinatanggap ko na ang aking pagkatalo. Ha. Oh. Kuya, galingan mo. Siguradong mananalo ka. May itinatago nga palang lakas itong si Ling Chen. Ling Chen, sa wakas, muli tayong nagkaharap. Ang kahihiyan noon, ibabalik ko sa iyo ngayon ng 100 beses. Sa harap ng lahat ng alagad ng Shushan. Yuyurakan kita sa aking mga paa, para malaman ng lahat na isa ka lang basura. Masyado kang madaldal para sa isang talunan. Apoy na tumutupok sa puso. Hiwa ng kalangitan. Gagamitin mo na naman ang mga luma mong pamamaraan laban sa akin. Pero hindi na ako ang dating ako. Oh. 剑士，他竟然把剑士练到了这种地步！ Ha. Napakalakas, isang atake lang at pinabagsak na si Yang Wu. Ang kampyon sa malaking paligsahan ay si Ling Chen pala. Isang bagong alagad ang siyang nagwagi sa paligsahan. Isang likas na espadahin. Walang duda, isa siyang likas na espadahin.
Nasa akin na ang Paeldores ng pundasyon. 3 buwan na lang, at isang malaking hakbang na lang para makamit ang aking layunin. Kuya, bilisan mong bumalik. Napahamak si GNZ. Wala si Elder Joe, at ako ang pangunahing alagad dito sa GNZ. Hindi maaaring mapahamak ang GNZ. Gaya ng inaasahan ko, may nangyari nga. Ang mga kagamitan sa itaas na palapag at ang mga sagradong sandata sa 3 gitnang palapag ay hindi naapektuhan. Ang pinagmulan ng pagyanig ay nasa kaibuturan ng GNZ. Kuya, iligtas niyo ako. Hindi ko na po kaya. Wang Hailong. Tama nga ang hinala ko, may masama siyang balak. Kuya, iligtas niyo ako. Ang mga tanikalang ito ay sadyang ginawa para supalan ako. Isa itong sandatang mahika. Nauubusan na ako ng lakas para labanan ito. Mula siya sa landas ng kadiliman. Hinding-hindi ako pwedeng mahulog sa mga kamay niya. Hindi ba't sinabi mo na ang pangalan ng iyong espada ay Lo Kangsheng? Bakit ang dalawang salitang Chonglo ang nakaukit sa espadang ito? Masyadong kinatatakutan ng pangalan ng espadang demonyo na Chonglo. Natakot lang akong matakot ka kaya gumawa na lang ako ng pangalan. Nasa ganitong sitwasyon na tayo, yan pa rin ang iniintindi mo. Kapag dinala niya ako palayo, at mawala sa balumbon ang espadang mahika, paano ka haharap kay Elder Joe? Ikaw na pabayang alagad. Ha 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 ha. Wala nang panahon para maghintay ng tulong. Kailangan nating maunang sumugod. Kaya kitang tulungan. Pero, kailangan mong makinig sa akin. Gamitin mo ang iyong buong lakas para makuha ang atensyon niya. Samantalang ako, sasamantalahin ko ang pagkakataon para wasakin ang kanyang forma sayon. Sige, kuya, ipinagkakatiwala ko na sa iyo ang buhay ko. Huwag mo kong bibiguin. Lintik na espiritu ng espada. Hanggang sa puntong ito. Naglalakas loob ka pa ring lumaban. Buwisit na bata. Bakit hindi ka pumunta sa seremonya ng parangal? Sinira mo ang napakaganda kong plano. Unahin ang Beigu Sheng. Ikaw ang taksil na manugang ng White Bone Sect, isa sa 6 na lihim na samahan ng kadiliman. Aba, may alam ka pala, bata. Pero sayang, masyado ka ng maraming alam. At ang mga tulad mo, mas mabilis na mamatay. Ito ba ang maalamat na pamamaraan sa paggamit ng espada ng isang master? Gaya ng inaasahan, langit at lupa ang pagkakaiba sa galing ni Lian Kiki. Ha ha ha. Isang hamak na langgam na nasa 9 na level pa lang ng pagsasanay. Ang nangahas na sirain ng mga plano ko. Tunay ngang naghahanap ka ng iyong kamatayan. Ang espiritu ng espada na si Lian Kiki ay nagawa pang unawain ang diwa ng espada. 4,000. Mamatay ka na. Ha ha. 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 Ha ha ha. Ito na ang pagkakataon. Paanong natagos ang puso niya? Pero, hindi pa rin siya bumabagsak. Ha 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 ha. Hindi siya si Wan Ailo. Sinasapian siya ng isang sinaunang demonyo na may gininto ang lakas.
Tama nga, ito ang espadang lalaki. Ano ba talaga to? Itong nasa loob ng katawan ko. Nagagawa nitong supulan ng kapangyarihan nitong kilabot na espada ng demonyo. Ah, Ah. Ah. Lagot na. Naubos na ng huling atake ko ang lahat ng aking lakas, at nagsisimula na akong lamunin ng kapangyarihan ng espada ng demonyo. Nasaan na ang tulong na hinihintay ko? Ang anim na angka ng mga demonyo, hindi talaga tumitigil sa kasamaan. Nagpadala pa ng isang hamak para gumamit ng ganitong kababang paraan para makalusot. Naghahanap ka ng kamatayan. Guro, mabuti na lang at nakabalik kayo agad. Kung hindi po, dito na sana ang katapusan ko. Nakapasok ang anim na angka ng demonyo sa depensa ng ating sekta. Marami silang ginawang patagang paninira. Dahil dito, nasugatan si Liu Shuang habang sinusubok niyang itaas ang kanyang kapangyarihan. Ipinatawag kami ng punong guro para lutasin ito. Kaya naman nagkaroon ng pagkakataon ng hamak na iyon na makalusot. Ang kapatid na si Liu Shuang, ayos lang po ba siya? Huwag kang mag-alala, ligtas na siya. Malapit na siyang matapos sa kanyang pagsasanay. Nabalitaan kong ikaw raw ang nanalo sa paligsahan ng mga baguhan. Hindi biro ang iyong kakayahan. Hindi ka umurong kahit kaharap mo ang isang katawang sinaniba ng masamang espiritu. Ginampanan mo ang iyong tungkulin bilang punong disipulo. At ang mas kahanga-hanga pa, ay nagawa mong labanan ng kapangyarihan ng espadang demonyo na Chonglo. Ano po ba talaga ang pinagmulan ng espadang demonyo na Chonglo? Masyado pang mababa ang antas ng iyong kapangyarihan sa ngayon. Hindi mo pa ito kayang kontrolin. Itanong mo na lang sa diwa ng espada kapag nabuo mo na ang iyong pundasyon. Ang kondado ng itim na ginto at ang espada ng kasamaan na Chonglo ay magkasalungat ngunit magkaugnay. Itago mo ito. Kunin mo na rin ang natitirang 4 na pyesa na gawa sa itim na bakal. Maraming salamat, Guro Tianchen. Matagal-tagal ka na rin dito sa lipi ng espada. Nais kitang kunin bilang aking kaysa isang disipulo upang ipamana sa iyo ang kaalaman ng ating lahi. Tinatanggap mo ba? Ako, si Ling Chen, ang inyong disipulo ay nagbibigay galang, Guro. Ang mapili ninyo ay isang karangalan na habang buhay kong pasasalamatan. Hahaha, 327 taon na akong nagsasanay. At ni minsan ay hindi ako tumanggap ng disipulo. Ngayong natagpuan na kita para maging tagapagmana ko, wala na akong mahihiling pa. Salamat po, Guro, sa pagbabahagi ng inyong karunungan. Taglay mo ang likas na katawang espada. Kaya mong sipsipin ang nakamamatay na enerhiya ng mga espada at gawin itong sarili mong lakas. Mas nababagay sa iyo ang pag-aralan ng teknika ng balyina sa dagat ng kawalan kaysa sa akin. Napakagaling. Ang dalawang sining ng espada at ang balyina sa dagat ng kawalan. Wala na akong magiging kahinaan. Ang iyong kapangyarihan ay malapit nang umabot sa kasukdulan. Nakuha mo na rin ang tableta para sa pagbuo ng pundasyon. Ano ang plano mo sa pagbuo ng iyong pundasyon? Guro, ang aking layunin ay ang pundasyon ng kalangitan. Ang pundasyon ng kalangitan ay napakahirap makamit. Kahit ako at ang Diyos ng espada na si Gu Changqing, ay pundasyon ng kalupaan lamang ang nakamit noon. Alam mo ba ang panganib na kaakibat nito? Guro, taglay ko po ang likas na katawang espada. Isang pambihirang biyaya mula sa kalangitan. May karapatan akong subukan ng pundasyon ng kalangitan. Magaling, yan ang likas na katawang espada. Ang pundasyon ng kalangitan ay nangangailangan ng 3 pangunahing kayamanan ng langit at lupa. Ang tinunaw na bakal ng apoy ng lupa at ang buhangin ng kalangitan. Bilang iyong guro, hahanapin ko para sa iyo ang pinakamahalagang sangkap. Ngunit ang iba ay kailangan mo nang hanapin sa sarili mong pagkakataon. Ang aking lakas ay umabot na sa 9 na antas ng kasakdalan. Tindig. Ha. Haha, ito pala ang pakiramdam ng paglipad gamit ang espada. Isang kakayahan na para lamang sa mga mandirigmang may gininto ang diwa. Ngunit nagawa ko na ngayon. Ipagpaumanhin po, nandyan ba si kapatid na Ling Chen?
Ikaw si Ling Chen, hindi ba? Ako si Ling Wan, isang disipulo mula sa inner sect. Nabalitaan kong ikaw ang nagwagi sa paligsahan ng outer sect, at mayroon kang isang pagkakataong pumasok sa tore ng kayamanan para pumili ng agimat, na hindi mo pa ginagamit. Tama ka. Ano ngayon? May isang agimat sa tore ng kayamanan na matagal ko nang gusto. Bibigyan kita ng malaking gantimpala, kahit na sa magiging duwelo ninyo ni Yang Yunfei. Kaya kitang tulungan. Paumanhin, Binibining Lin. Mayroon din akong sariling agimat na nais makuha. Itong pagkakataong makapili ng agimat ay para sa duwelo ng buhay at kamatayan na haharapin ko pagkatapos ng 2 buwan. Kaya hindi ko ito maibibigay sa'yo. Kung wala ka ng ibang sadya, maaari ka nang umalis, Binibini. Ling Chen, pag-isipan mo sanang mabuti. Malaking karangalan na para sa'yo na ako mismo ang kumausap sa'yo. Huwag mong sayangin ang kabaitan ko sa'yo. Kung mapoprotektahan ko ba mga pag-aari ko o hindi, hindi mo na kailangang problemayan yan, Binibini. Ate Zai, tulungan mo po kami. Hindi ko akalain na pati ang pagkakataong ito ay pag-iinteresan pa ng iba. Kailangan kong magmadali papunta sa tore ng kayamanan para pumili ng agimat at makuha ang katapatan nito. Para hindi na hamaba pa ang gulo. Ako'y isang disipulo ng espada. Ang pinakakailangan ko ay proteksyon para sa aking kaligtasan. Kusang loob akong pinili ng agimat na ito. Interesante. Hoy, bata, ibigay mo sa amin ang Kilin Jade Pendant. Iyan ang agimat na gusto ng aming pinuno, si Binibining Lin. Buisit, nakatakas na naman siya. Habulin nyo. Sinabihan kami ni Binibining Lin na bigyan ka ng leksyon. Ang lakas ng loob mong bastyusin si Binibining Lin. Ngayon, ipapakita namin sa'yo kung gaano kalaki ang agwat ng isang taga-inner sect sa isang taga-outer sect. Ang sining ng lumilipad na espada. Isa ka lang baguhan, paanong alam mo ang sining ng lumilipad na espada? Swerte mong mabilis kang tumakbo. Nakakaramdam ng mga kayamanan. Naghahanap ng swerte, umiiwas sa panganib. Hindi ba't ito mismo ang kailangan ko ngayon? Ito ay isang biyaya mula sa langit. Oh, Maging ang banal na hayop na Kilin ay naniniwalang ang demonyong espadang ito ay para sa akin. Mukhang kailangan ko itong pag-aralan ng mabuti. Maraming salamat, Guro. Malapit nang magbukas ang lihim na lupain ng Kongshan sa Jingzhou. Maaari kang pumunta roon para subukan ang iyong kapalaran. Magandang pagkakataon din ito para makaharap ang pinakamagagaling mula sa ibang sekta. At masanay sa tunay na laban. Masusunod po. Matagal ko na rin pong gustong pumunta sa Qinzhou para na rin mabisita ang aking tiyahin. At alamin ang tungkol sa aking tunay na pagkatao. Ling Chen, nakakabilib ka talaga. Naaga mo ang Kilin mula sa napakaraming disipulo ng sekta. Minaliit talaga kita. Senior, kung may kailangan ka, sabihin mo na ng diretsahan. Kalimutan na natin ang nakaraan. Nasa iyo na ang hiyas. Paano kung magkaroon tayo ng kasunduan? Ibigay mo sa akin ang kwintas na jade ng Kilin. At mamili ka ng kahit anong mahiwagang gamit na dala ko. Dadagdagan ko pa ng 1,000 piraso ng mababang uring spirit stone. Ano sa tingin mo? Paumanhin, pero ang mahiwagang gamit na ito ay sa akin. Senior Yu, maaari ka nang umalis. Ang pagsasanay sa labas ay hindi katulad dito sa sekta. Anumang oras ay maaari kang mapahamak. Kung magbabago ang isip mo, kapatid, hanapin mo lang ako kahit kailan. HMPF. Paano mo nagawang kagalit ang babaeng yun? Si Ling Wan. Isa siyang prinsesa ng maliit na kaharian. Galante nga, pero makitid naman ang isip. At isa pa, isa siya sa mga pinuno ng paglalakbay na ito. Malamang ay pag-iinitan ka niya sa Kongshan. Salamat sa paalala, Senior Chin. Bilib ako sa bilis ng pag-unlad ng iyong lakas.
Abot mo na pala ang sukdulan ng iyong lakas panloob. Ang pagpunta mo sa Kungshan ay para maghanap ng pangunahing sangkap para sa pagbuo ng banal na pundasyon, tama ba? Tama po. Pero ikaw, senior, bilang isang pinuno mula sa Yujapik, bakit personal kang namumuno ng isang grupo papunta rito sa Kungshan? May misyon mula sa sekta. Utos na rin ito ni Senior Liu Shuang. Nabalitaan naming may maningning na liwanag at kakaibang mga tunog na nagmumula sa Kungshan kamakailan. Malamang ay may isang mahalagang kayamanang malapit ng lumitaw. Nagkataon namang kailangan din ni Churan ng ilang materyales para sa kanyang pundasyon. Kaya isinama ko na rin siya rito para tumingin. Magulo sa Kungshan at puno ng iba't ibang uri ng tao. Bukod sa mga disipulo ng Shushan, narito rin ang mga cultivator mula sa ibang sekta at napakaraming malayang cultivator. Ginalit mo na naman si Lingwan. Kaya mas mabuti kung sasama ka na lang sa amin. Para na rin mabantayan natin ang isa't isa. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Kung gayon, pasensya na sa magiging abala, ha? Nakalusot na naman si Yazin para makasakay sa barko. Mag-ingat ang lahat. Espadang sumisibat sa araw. Lahat kayo, umangat sa himpapawid. Ang hukbo ng mga demonyong cultivator ni Maestro Buto sa bundok Kungshan ay nag-abang na ng bitag na walang makakatakas. Oo nga. Huwag kayong magpatakas kahit isa. Iyan ang banal na anak ng lahi ng mga demonyong buto. Nasa mataas na antas na ng pundasyon ang kanyang kapangyarihan. Masyado pang mahina ang inyong lakas. Lumusab na kayo para makatakas ngayon din. Magpadala kayo ng mensahe sa ating sekta para humingi ng tulong. Dali. Nasa harap na natin ang matinding kalaban. Tapos maglalakas loob kang tumakas. Lahat kayo, sugurin niyo sila. Ubusin ninyo ang lakas ng mga demonyo. Sa pagkakaisa lamang tayo magtatagumpay. Ang sama-sama talaga ng babaeng yan. Ginawa niyang pain ang mga disipulo mula sa labas. Nasa antas pa lang ng pagpapadalisay ng Chi, nagagawa na niyang makita ang hinaharap. Gaano pa karami ang mga sikretong itinatago ni Ling Chen. Paanong napasa kamay mo ang Wujian Suo? 会在你手里。 Ang masamang sining ng mga demonyo, ang paglikha ng sanggol demonyo para sa muling pagkabuhay. Kaya naman pala sinabi niyang may misyon siya mula sa sekta. Malamang, narito siya para sa sanggol demonyo na yan. Ang mga cultivator na dumating para maghanap ng kayamanan, ay naging pagkain lang para palakasin ang sanggol demonyo. Ang kahoy ng namumulaklak na kidlat. Ito mismo ang pangunahing sangkap na kailangan ko para sa aking pundasyon ng banal na landas. Ang biyaya mula sa anino ng kwintas na jade ng Kilin. Ay ito na nga. Nakuha ko na. Ito ang espadang tumatagos sa langit. May mga nakatago pang demonyong cultivator sa lambak. Isang pambihirang yaman, ang banal na sandata, ang pana na sumisibat sa araw. Kaya naman pala kayang-kaya nitong tagyusan ng Yunshao Flying Hall sa isang tira. Hindi ka panipaniwala. Imposible. Paanong napasa kamay mo ang palasyo ng araw? Wasak na ang itinakdang si Bowtie. Paparating na ang tulong mula sa Shushan.
Kung hindi pa tayo aalis, mahuhuli na ang lahat. Kapatid na Ling Chen, malaki ang utang na loob namin sa iyo sa pagkakataong ito. Kung hindi mo binago ang takbo ng laban, marahil ay namatay na tayong lahat dito ngayon. Lubos niyo naman akong pinupuri, kapatid. Noon, tinulungan niyo ako. Ngayon, sinusuklian ko lamang ang kabutihang iyon sa abot ng aking makakaya. Kung hindi namin hinarap, ang paring buto at ang mga kampan ng kadiliman, ang kanilang mga piling mandirigma, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong lusubin sila mula sa likuran para makuha ang yaman na yan. Itong palasyo ng araw, dapat lahat tayo ay may parte, hindi ba? Dahil nalutas na natin ang problema. Paano natin ito hahatiin base sa naiambag ng bawat isa? Ginamit ko ang aking mahiwagang sandata para pigilan ang pag-atake ng mga kampan ng kadiliman. Ako ang may pinakamalaking naiambag. Kaya ang palasyo ng araw ay sa akin. Paghatian nyo na lang ang iba pang mga gamit na naiwan. Talaga bang sa'yo ang pinakamalaking ambag? Ha ha ha, isa kang malaking katatawanan. Si Lin Shen, tumakas, naging dahilan ng pagkamatay ng ating mga kasama at ginawang pain ang mga baguhang disipulo. At ngayon, may lakas ka pa ng loob na umangkin ng gantimpala. Ling Chen, hinahanap mo ang iyong kamatayan. Kamatayan. Tingnan natin kung may kakayahan kang gawin yan. Kayo lang. Kailan pa kayo? Ha 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 ha. Ha 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 ha. Umatras, bilis, umatras. Napakatapang ng mga traidor mula sa landas ng kadiliman. Naglakas loob silang paslangin ang mga disipulo ng Shushan. Mukhang panahon na para linisin ang mga dagang ito sa kanilang mga lungga. Bakit siya naririto? Alam ko na ang lahat ng nangyari rito. Magaling ang inyong ginawa. Pagbalik ninyo sa ating sekta, may naghihintay na gantimpala para sa inyo. Sa ngayon, hayaan nyo na ako ang bahala. Ako na mismo ang haharap sa bagay na ito. Ang 6 na sekta ng kadiliman ay tiyak na magbabayad para rito. Si Kuya Xiaoqi. Lalong lumakas ang kapangyarihan ni Xiao Jingyuan. Baka nga naabot na niya ang kapangyarihan ng Ape Eagle. Kung hindi lang sana ginulo ni Xiao Xiao ang pagsasanay ni Ate Liu Shuang. Dapat sana'y tapos na siya ngayon. Alam kong may alitan kayo. Pero sa ngayon, napakalayo pa ng agwat ninyong dalawa. Huwag kang padalos-dalos. Sa ngayon, totoo ngang hindi ko pa siya kalaban. Pero sa hinaharap, sinong makakapagsabi? Xiao Jingshen, yang kay abangan mo. Magtutuos din tayong dalawa balang araw. Kahit na hindi ka gagalawin ni Xiao Jingyuan dahil sa tingin niya sa kanyang sarili. Hindi natin masasabi ang mga tao sa paligid niya. Ang tunggalian ninyo ni Yang Yunfei. Wala ka ng gaanong panahon. Yang Yunfei, sa pagkakataong ito, nakuha ko na ang libingan ng 3 bulaklak ng kidlat. Nakumpleto ko na ang lahat ng sangkap mula sa mga sagradong kaharian. Kailangan ko na lang bumalik sa barko at pag-ibayuhin ang aking lakas. Isang hamak na Yang Yunfei, bale wala lang siya sa akin. Pero makitid ang isip ng taong yun. Siguradong gagawa siya ng paraan para hadlangan ako. Narinig niyo na ba ang balita? Sa Qingzhou, nagkakagulo dahil sa mga alagad ng kadiliman. Maraming lugar na ang kanilang sinalakay. Nasa Qingzhou ang pamilyang Lin. Maliit lang na ang kansila. Kung makasagupan nila ang mga alagad ng kadiliman o ang pamilyang Wang, tiyak na hindi sila makakalaban. Kailangan ko munang bumalik sa bayan ng Qingshan. Titiyakin ko ang kaligtasan ng aking pamilya. At itatanong ko na rin kay Tia ang tungkol sa aking mga magulang. Sugod, wasakin ang kanilang depensa. Ang mga yaman at babae sa loob sa inyong lahat yan. Bilasan ninyo. Ang mga tanod ng Shushan. Paparating na anumang oras. Lagot. May kumikilos mula sa mga anino. Ay ikaw, si Ling Chen. Patay na ang bantay. Masyadong malakas ang kalaban, takbo. Gantihan, patayin.
Xiao Chen, bakit ikaw yan? Bata ka, di ba't nasa Shushan ka para magsanay? Ang galing, kung hindi dahil sa iyo ngayon, si Xiaolong. Bakit hindi mo siya kasamang bumalik? Tiyo, namiss ko lang po kasi ang tahanan natin. Kuya, sobra naman po yan. Mahaba ang naging paglalakbay ni Xiao Chen pabalik. Hayaan niyo man lang siyang pumasok muna sa mansyon para makapagpahinga. Isang malaking sakuna ang sinapit ng bayan ng Qingshan. Marami pa tayong dapat asikasuhin. Sige na, asikasuhin niyo na muna ang mga gawain ninyo. Binata na ang pamangkin ko, at napakagaling pa. Kung hindi ka lang umuwi ngayong araw, malamang ay hindi na talaga malalampasan ng pamilyang Lin ang pagsubok na ito. Tita, may lason po ba sa katawan ninyo? Lalo kang tumangkad at naging mas matipuno. Ilang buwan ka pa lang sa bundok ng Shu. Pero isa ka ng ganap na binata. Hindi naman po ganoon, tita. Siya nga po pala, tita. Sa pag-uwi kong ito, bukod sa pagdalaw sa inyo, may isa pa po akong bagay na nais itanong sa inyo. Gusto mong malaman ang tungkol sa iyong mga magulang. Tama ba ako, MM? Malapit ko nang maabot ang susunod na yugto, ngunit mayroon pa ring bumabagabag sa aking kalooban. Nahihirapan akong magtuon ng pansin sa aking pagsasanay. Tita, malaki na po ako. Hindi nyo na po kailangang sarilinin ang lahat. Hindi sa itinatago ko ito sa iyo. Umalis lang sila dahil wala silang ibang pagpipilian. Para maprotektahan ka at lumaki kang ligtas. Sino ang pumipilit sa kanila? Kahit sabihin ko sa iyo ngayon ay hindi mo pa rin maiintindihan. Kahit ang pagbanggit lang sa kanilang mga pangalan, ay maaaring magdulot ng tiyak na kamatayan. Kaya hindi ko maaaring sabihin sa iyo, Xiao Chen, makinig ka sa akin. Kapag naabot mo na ang yugto ng Yuan Ying, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng aking nalalaman. Ang yugto ng Yuan Ying. Kailangan ko pa palang abutin ang yugto ng Yuan Ying para lang maging karapat-dapat malaman ang lahat. Kung ganoon, ang mga kaaway na tumutugi sa aking mga magulang, gaano sila kalakas at takot. Siya nga po pala, tita, ang pag-atake ng pamilyang Wang sa pamilyang Lin. Ay dahil sa akin kaya napahamak ang pamilya. Anong pinagsasabi mong napahamak? Pero may dalawang dalubhasa sa antas saligan ang pamilya Wang. Baka hindi natin sila kayanin. Huwag po kayong mag-alala, tita. Handa na ang lahat ng kailangan ko para sa pundasyon ng landas ng kalangitan. Malapit ko nang makamit ang aking saligan. Isang hamak na bundok Heifeng. At ang pamilya Wang ay hindi dapat katakutin. Ha? Ha 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 ha. Ha? Ang banal na bato. Hindi ko akalain na mabubuo ko ito habang isinasagawa pa lang ang paggamit ng aking saligan. Ang pagbuo ng banal na bato ay mas naging madali kaysa sa inakala ko. Masama to. Nagising din ng isa pang kapangyarihan. Mukhang gusto rin itong maging isang banal na pundasyon. Hindi ka panipaniwala. Sabay kong pinapanday ang dalawang banal na pundasyon. Sumuri ng pamilya Lin. Huwag magtira ng kahit sino babae, lalaki, matanda, o bata. Ipaghiganti si Waner. Haya. Matagal ko nang naririnig na ubod daw ng ganda ang tita ng pamilya Lin. Sumama ka sa akin, sa ikalawang Panginoon, at hahayaan kitang mabuhay. Anong silbi ng pundasyon mo ng landas ng kalangitan, mamatay ka? Sinira mo ang dakilang depensa ng ating angkan. Sinaktan mo ang aking mga kaanak. Dapat kang mamatay. Mula ngayon, mawawala na sa mundo ang pamilya Wang ng bundok Heifeng. Kuya, Ha? Ang makapangyarihang alaga ng ating ninunong si Song ay nakawala na.
Liang Yunfei, tapos na ang 3 buwan nating kasunduan. Matagumpay ko nang nakamit ang aking saligan. Sa entablado ng Tianqing. Panahon na para tayo magtuos. Xiao Yi, ngayong nakamit ko na ang pundasyon ng landas ng kalangitan. Hayaan mong tulungan kitang alisin ang lason sa iyong katawan. Xiao Chen, huwag na. Ang lason sa katawan ko ay gawa ng isang nilalang na nasa antas ng pagbabagong diwa. Kahit ang mga magulang mo noon ay hindi ito nagawang alisin. Kakamit mo pa lang ng iyong saligan. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo. Iyon na ang pinakamataas na nilalang sa mundo ng mga mandirigma. Kahit si Maestro Zhou Zuan ay nasa antas kaluluwa pa lang. Tita, ang aking saligan ay may taglay na lakas ng kulog ng langit. Makakaya nitong puksain ng lason. Wala namang mawawala kahit hindi magtagumpay. Hayaan mo na akong subukan. Sige na. Sana ay magapi ng kapangyarihan ng kaluluwang manlalamon ang lason na ito. Anong nangyayari? Ang gan ng katawan ko. Paanong nangyari to? Chen, paano mo ba talaga ito nagawa? Chen. Chen, salamat. Hindi ko talaga inaasahan. Nasa buong buhay ko, magkakaroon pa ako ng pagkakataong ipagpatuloy ang aking pagsasanay. Tita, ano po ba yung sinasabi ninyo? Kung hindi po dahil sa inyo, wala ako ngayon. Masaya po akong nakatulong sa inyo. Napakabagsik ng laso ng isang Huashen Master. Kahit na ginamit ko na ang kapangyarihan ng kaluluwang manlalamon, ay bahagya ko lang itong natanggal. Hindi ko ito kayang tuluyang durugin. Kaya sa ngayon, sinupil ko muna ito sa kaibuturan ng iyong dagat ng enerhiya. Ang laso ng isang dakilang Huashen Master, kahit ang isang Golden Core o Nascent Soul Cultivator, ay tiyak na agad malalason hanggang mamatay. Sa hinaharap, kung sakaling harapin mo ang kamatayan, maaari mo itong gamitin bilang isang di inaasahang alas. Ang pamilya Yu ay may malaking utang na loob sa ating pamilya Bai. Mapagkakatiwalaan si Yu Liushuang. Bukod pa riyan, noon, ang iyong ama ay may malalim na ugnayan sa isang mataas na pinuno sa Shushan. May iniwan siyang regalo para sa iyo sa Shushan. Kapag naging isa ka ng piling disipulo ng Shushan, malalaman mo kung ano iyon. Isang piling disipulo ng Shushan, magagawa ko. Nagtagumpay ang Foundation Establishment. At ito pa, Heavenly Path Foundation Establishment. Salamat sa mga pambihirang yaman na inihanda ninyo para sa akin, Guro. Hindi ko po kayo binaygo. Nagtagumpay po ako sa aking foundation establishment. Mabuti, hahaha, mabuti. Tunay ngang pambihira ang Heavenly Path Foundation Establishment. Bilang guro at disipulo, hindi na natin kailangan ng mga formalidad na ganyan. Alam ko na ang tungkol sa sitwasyon sa Siancong Mountain. Lahat ng iyan ay dahil sa sarili mong galing. Dahil sa pundasyong ito, tiyak na malalampasan mo pa ang mga nagawa ko. Foundation Establishment. Simula ngayon, ang katayuan mo ay katumbas na ng isang panloob na disipulo. Humanap ka ng oras para ipapalit ang iyong sagisag bilang disipulo. Matatamasa mo na ang lahat ng pribilehiyo at kayamanan ng mga panloob na disipulo. Guro, maaari na po ba ninyo akong turuan ng mas malakas na sining ng espada? Matagal ko nang inaasam ang inyong pamamaraan ng libong espada. Hindi pa matatag ang pundasyon ng iyong kapangyarihan. Hindi mo pa lubos na kabisado ang paggamit ng banal na bato. Umuwi ka muna at dalisayan ang iyong espada. Pakiramdaman mo ang iba't ibang aura ng espada hanggat kaya mo. Kapag naperpekto mo na, ang unang antas ng sining ng tanaw balina, iyon na ang tamang panahon. Masusunod po, guro. Si Kuya, ang alam lang ay magpakasaya sa labas ng mag-isa. Hinayaan akong nag-iisa't kaawa-awa sa loob ng espadang ito. Napakawalang puso talaga. Magsalita ka ng maayos. Kung may kailangan ka, sabihin mo na. Naabot mo na ang banal na pundasyon. Napakalaki ng itinaas ng iyong lakas. Ang mga karaniwang mahiwagang gamit na ito ay hindi na nababagay sa iyo. Ako lang ang tanging nararapat para sa iyo. Bilisan mo, palayain mo na ako sa pagkakaseyo sa akin. Nalalapit na ang aming huling pagtutuos ni Yang Yunfei. Hindi ako pwedeng magambala. Kapag natalo ko na si Yang Yunfei, saka natin pag-usapan ang bagay na yan. Hindi makapaniwala. Naabot talaga ni Lin Chen ang banal na pundasyon. Isang grupo ng mga walang silbi. Pati isang baguhan na kakaakyat lang ng antas ay hindi ninyo matalo. Ang lintik na Lin Chen na yun. Hindi ko akalain na ganito siya kaswerte. Sa loob ng 3 buwan, talagang ang nagtagumpay siyang maabot ang banal na pundasyon. Kahit mga walang kwenta yung magkapatid na Wang. Pero sanay na yun sa pakikipaglaban at pandarambong sa loob ng maraming taon. Kaya hindi sila maikukumpara sa mga karaniwang mandirigma na nasa antas pa lang ng pundasyon.
Pero sa huli, pareho silang napatay ni Lin Chen. Nagpapakita lang ito kung gaano kalupit ang kanyang lakas, ang banal na pundasyon. Hay, hindi siya dapat maliitin. Hindi, kailangan kong hanapin si Kuya Xiao para humingi ng isang agimat na magliligtas sa buhay ko. Talagang, nagtagumpay nga siya. Kahit na nagtagumpay siya, ano naman ngayon? Mahirap talagang sabihin kung sino ang mananalo sa labanang ito. Hindi ba tinamon mo ako sa isang laban hanggang kamatayan ngayong madaling araw? Ngayong nandito na ako, bakit parang bahag ang buntot mo? Kuya, mag-ingat ka. Nabalitaan ko, kamakailan lang ay palaging nasa Qingyang Peak si Yang Yunfei para magsanay ng lihim. Ang lakas niya ay umabot na sa kasukdulan ng panggitnang antas. Siguradong binigyan siya ni Xiao Jingyuan ng maraming biyaya. Huwag kang mag-alala, may paraan ako. Inudyukan niya ang pamilyang Wang para sa lakayin ng pamilyang Lin. At dahil doon, napakarami sa ating angkan ang namatay. Pagbabayaran niya ang lahat ngayong araw. Narito lang ako ngayon para magmasid. Ang alitan sa pagitan ng mga disipulo ng sekta ay dapat nilang resolbahin sa kanilang sarili. Sila ang mananagot sa sarili nilang buhay at kamatayan. Walang sino man ang maaaring makialam. Maraming salamat po, nakatatandang kapatid, sa inyong pagdalo. Sisiguraduhin kong hindi ko kayo bibigwin, nakatatandang kapatid. Sa kasalukuyang lakas ni Lin Chen. Hindi magiging mahirap talunin si Yang Yunfei. Pero kapag nang-ahas si Xiao Jingyuan na labagin ang mga patakaran, at makialam sa labanang ito, huwag niya akong sisisihin kung pumatol ang matandang ito sa bata. Pinagbigyan pa kitang mabuhay ng 3 buwan. Ngayong araw. Titiyakin kong dito na magtatapos ang buhay mo. Isa kang kalansay na naghihintay na lang sa hukay. Puro ka lang tahol ng tahol. Ginamit mo ang mga bandidong Blackwing para sa lakayin ng aking angkan. At pinaslang ang mga kadugo ko. Ang utang na dugo na ito ay dapat ng bayaran ngayon. Unos ng niebe. Nasa akin ang panahon at pagkakataon. Pagdating sa kapangyarihan ni Alikabok ay hindi mo ako kayang tapatan. Tingnan natin kung ano ang aipanlalaban mo sa akin. Ito lang ba ang lakas mo? Kulang na kulang pa yan. Banal na pundasyon ng lakas. Hindi ko akalain na ang ating Shushan ay muling makakalikha ng ganitong klaseng henyo. Dagandong ng kulog. Imposible. Hindi ba't yan ang mahiwagang sandata ni nakatatandang kapatid Xiao? Ibinigay niya talaga ang ganyang kaalagang yaman kay Yang Yunfei. Sobra na talaga yan. Dapat ay patas ang laban na ito. Pero si Senior Xiao Jingyuan, hayagan siyang kumakampi. Malinaw na pang-aapi ito. Akala mo ba, basura ka, kaya mong balikteran ang lahat? Hanggat narito ang kalasag ng nagbabagang araw, lahat ng iyong mga atake ay walang saysay. Kapag naubos na ang iyong kapangyarihan, titiyakin kong dudurugin ko ang mga buto mo at ikakalat ang iyong abo, para tuluyang magwakas ang lahi ng iyong pamilya Lin. Kakaiba ang daloy ng enerhiya sa kalasag na ito. Ikaw. Oh.
Baliw, tuluyan na siyang nabaliw. Isang disipulo na nasa unang antas pa lang ng pundasyon. Nagawa niyang labanan ng kapangyarihan ng isang dalubhasang may kaluluwang nabuo. Pinatay niya si Yao Yunfei. Ang lakas ng loob. Senior Xiao, magpakita ka ng awa. Apoy na tumutupok sa langit. Mukhang hindi pa sapat ang babala ko sa iyo noon. Wala kang karapatang pagsabihan ng mapapangasawa ko. Liwanag ng buwan sa bukang liwayway. Kaningningan ng buwan. Simbolo ng walang hangganang tiwala. HMM. Kayong dalawa ay mga piling disipulo ng ating sekta. Naglalaban kayo ng ganito sa harap ng napakaraming kasamahan. Kapag kumalat ito, hindi ba tayo pagtatawanan lang, HMP? Kay init at kay tagal. Halika na. Ihahatid kita pabalik sa Jianzhou. Xiao Jingyu, nung una akong makapasok sa Shushan, agad mo akong tinakat at tinukso, para iurong ko ang kasunduan sa pagpapakasal namin ni Senior Yo. Itinapon mo ako sa Jianzhou para doon na mamatay. Ngunit hindi lang ako nakaligtas. Unti-unti pa akong lumakas. Paulit-ulit akong sinubukan ipahamak at apihin ng mga alipores mo. Nagpadala ka pa nga ng mga tao para lipulin ang angka ng pamilya kong Lin. Pero sa kasamaang palad mo, isa-isa ko iyong nalampasan. Tama ka. Sa ngayon, isa lang akong langgam sa harap mo. Ikaw ang araw na nasa itaas na hindi maabot, pero hindi yan sapat na dahilan para yurakan mo ko ng basta-basta. Darating ng araw at ipapakita ko sa iyo. Kahit ang nagliliyab na araw sa kalangitan, ay bumabagsak din. Ang kalasag na nagliliyab na araw na ito ay hindi lang pambihira ang depensa. Kaya rin itong tunawin ng mahika. Talagang mahusay. Ngunit hindi ito imposibleng talunin. Bahaghari sa ibabaw ng araw. Anong klaseng kapangyarihan ng espada ito? Pati ang kalasag na nagliliyab na araw ay kaya niyang supulan. Sobrang bagsik. Oh. Kuya, iligtas mo ako. Ito nga ay enerhiya ng kadiliman. Lin Chen, paano mo natutunan ang kapangyarihan ng espadang pandemonyo? Sa loob ng binhi ng espada, ang masamang enerhiya ay mabangis. Hindi mabilang ang mga espada. Doon ko natutunan ang kapangyarihan ng espadang lihim na kadiliman. Anong masama roon? Huwag mong sabihin ang may-ari ng espadang iyon. Kung galing ba siya sa angka ng kadiliman o hindi, kung ano ang tama at mali, ay kailangan pang imbestigahan ng ating sekta. Ang laban ninyong dalawa ay dito na nagtatapos. Hintayin nating malaman ng sekta ang katotohanan, bago ninyo ayusin ang inyong personal na alitan. Hindi maaari. Ang mga patakaran sa plataporma ng langit ay hindi mo basta-basta mababago. Kahit ang isang pangunahing disipulo ay walang karapatang makialam. Pinangangahasan mong wasakin ang lahat ng pamamaraan gamit ang isang espada. Kung ganoon ay maghihintay ako. Tingnan natin kung paano mawawasakin ang aking araw sa kalangitan. Lahat ng disipulo, magpahinga. Ihanda ang pagsalakay sa 6 na sekta ng kadiliman. Kagagaling mo lang sa iyong pagsasanay pero kumilos ka agad para sa akin. Maraming salamat sa pagkakataong ito, ate. Maliit na bagay lang. Matagal ko nang hindi gusto ang mga pakana ni Xiao Jingyuan. Ang makamit mo ang talento ng banal na hampas sa loob lang ng 3 buwan ay isang pambihirang bagay. Simula sa susunod na buwan, ipapadala ko kay Qin Yao ang doble dosis ng mga Paeldores na Jade Do. Kung may iba ka pang kailangan, sabihin mo lang sa kanya. At isa pa, tungkol sa kasalukuyang pagsalakay sa 6 na sekta ng kadiliman. Model, kailangan mong mag-ingat na mabuti.
Ang lahat ng iyong ginawa sa Tianqing platform. Nasaksihan ko. Ipinakita mo ang dangal ng isang mandirigmang espada. Hindi mo ako binaygo. Maraming salamat, maestro. Masyadong mapang-api ang opisyal na iyon. Kung hindi lang namagitan si Ate Yu Liu Shuang, siguradong hindi siya titigil sa araw na ito. Kahit hindi pa namagitan si Yu Liu Shuang, hindi ako manonood lang bilang iyong guro. Dito sa loob ng Shushan, gawin mo ang nararapat. Ako na ang bahala sa iyo bilang iyong maestro.